ito, gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi aksidente na tayo yung nandito sa lugar na to, ngayong oras na to. Kasi naniniwala ako, matatagpuin po tayo ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Excited na po ba bawat isa? Amen. So ako din, gusto ko po nang pakilala yung sarili ko dahil yung iba lamang po yung talagang nagiging kabatian ko. Si Sister Lisa, si Ate Luz, yung iba talagang hiningitian ko pero hindi po ako kilala at hindi ko rin po talaga personal pang kilala. So sila kasi dahil lagi namin nakakasama talaga. So ako po si Sister Joy. Kasama na po ako nila Pastor mula simula hanggang nandito. Ha? 27 years old po ako. Mukha ng 37. Then, totoo po, ha? Paano po makontrast ko Advil? 37, mukhang 27. Agree mo ba? Okay, salamat po sa Panginoon dahil tinako niya po tayo sa lugar na ito. At hindi ko na po patatagalin bago po tayo magsimula, pwede po ba tayo umuko at manalangin? Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, sa pribilehiyo na muli mapupurihan namin ang iyong pangalan. Salamat sa pag-iingat mo, sa protection mo, Panginoon, sa bawat isa patungo sa lugar na ito. Alam po namin, we believe, Lord, naniniwala kami nagtitiwala na sa umagang ito, Panginoon, katatagpuin mo ang bawat isa ng iyong mga salita. Alam po namin na ang iyong biyaya ay sapat at higit pa, Panginoon, sa umagang ito. Lord, we promise na walang ibang pangalan mapaparangalan sa lugar na ito, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. Binabalik po namin ang maingat at pinakamataas na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So, sa umaga po ito, itutuloy lang po natin yung ating pinag-aaralan na your next season is coming. Amen. So, noong mga nakaraang linggo, pinag-aralan po natin yung istorya kung saan yung mga biblical things when grace finds you sa iba't ibang storya ng buhay. Si Noah, di ba? Si Jose. So ngayon naman po, pag-aaralan po natin ngayong umaga, 3 biblical things when grace finds you from the story of Moses. Yan. Kilala po natin lahat si Moses. Yan. Maganda po yan, ha? Kilala po natin lahat si Moses. Nahawakan ko na naman to. Alam niyo po, noong unang preach ko, pagka nahawakan ko, nanginginig yung katawan ko. Ay, nahawakan ko na naman. Ito na naman po tayo. Ayan. So, kilala po natin lahat si Moses, di ba? Kilala po natin siya bilang nagre-represent ng law sa Old Testament. Amen. So, 3 biblical things when grace finds you from the story of Moses. Number 1, Grace finds you in failure. Natagpuan tayo ng Diyos sa ating kabiguan. Ang pinakamalaking kabiguan daw po ng sangkatauhan ay nagkasala ang tao. So we all know the story of Adam and Eve, di ba? So yun daw po yung unang-unang kinabagsak ng tao o kabiguan, yung magkasala sila sa Diyos. Of course, bawat po isa sa atin, meron po tayong kanya-kanyang kwento ng kabiguan. Tama po. So ako, meron akong kwento ng kabiguan. Of course, kayo din, meron, di ba? Sa storya po ni Moises, makikita po natin at mapag-aaralan kung paano natagpuan ni Moises ang biyaya ng Diyos at kung paano naman ang biyaya ng Diyos ay natagpuan si Moises. So, excited na po ba kayo? Amen. Sabi dito, grace does not abandon you in your failures. It meets you there and carries you forward. When you stumble, His kindness restores your strength. Because in your weakness, His grace shines brightest. Amen? Tandaan po natin na ang bituin sa langit ay laging makinang. Tama po. Nakakita na po ba lahat ng bituin? Ayan. So maganda po yung nagkakaintindihan tayo. Yung bituin, pagka tumingala tayo sa langit, yung po yung maliwanag. Tama po. So ang bituin, lagi po yung makinang at hindi nawawala ang kinang. Pero mas na-appreciate po natin ang kinang nito tuwing gabi. Tama po. Agree po ba tayo doon na tuwing gabi mas na-appreciate natin ang kinang ng bituin? Diba? Dahil wala naman po siguro tayo nakita or nakasama na tumingala ng umagang ganyang tapat tapos sinabi, wow,
Apakin ng bituin. So wala pong gano'n, no? At pag may nakakita po kayo ng gano'n, medyo distansya. Kasi ang kinang ng bituin talagang mas ma-appreciate mo ang liwanag nito kung madilim. Ito ba? 2 Corinthians 12:9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Wow. Therefore, I will boast on all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Makikita po natin na hindi nawawala ang grasya ng Diyos sa panahon ng kahinaan o kabiguan po natin. Sa halip, yung word na sa halip, lalo pong ipinaparanas ng Diyos. Gusto ko pong i-emphasize yung word na lalo. So, kasi yung iba sa atin, akala picture na yan. So, ang pinakamalaking kabiguan ni Moises, nung malaman niya na isa pala siyang Hebreo at hindi isang Egyptian. Ito yung pinakamalaking tagpo na nagmamasid. Nakakita niya naman niya yung kapwa niya Hebreo na nagtatalo. So sa layunin niya po na tumulong, nilapitan niya ito. Pero nagulat si Moises paglapit niya kasi parang pinakailaman niya yung dalawang Hebreo eh. Para ang gusto niya makatulong. So sinabihan niya, siyempre pinayuhan niya. Nagulat siya kasi sabi nung dalawa, siguro sa panahon natin, sino ka ba ang epal mo? Parang siguro sa panahon natin, sino ka para bigyan kami ng, para pagsabihan kami. So nagulat si Moises. So ginawa niya, umalis siya. Hanggang sa yung story ng pagpatay niya, at saka yung ginawa niya na bilang na kumalat na isa pala siyang Hebreo at hindi Egyptian, kumalat at nakarating sa Pharaoh. So, yun yung dahilan kung bakit tumakas si Moses. Tinakbuhan po niya ang kanyang kabiguan. So, yun po yung story. Diyan naman sa Exodus 2:16-17, ito yung pinakamababang kalagayan ni Moses. Siya po dyan ay hapong-hapo, pagod na pagod, gutom na gutom, uhaw na uhaw. Kasi nung panahon na yan yung panahon na tumakas na siya. Kasi hahantingin na siya ng Pharaoh eh. Kasi nalaman na hindi naman pala talaga siya Egyptian, kundi isang Hebrew. At nalaman din na may pinatay siya na taskmaster. So dyan sa balon na yan yung panahon na sobrang baba ng katayuan ni Moses. Napapagod, sobrang layo na nilakbay. Kasi hindi naman uso yung mga Ferrari. Di pa uso yung mga kotse. Noon, parang dalawa lang yung choice mo nun eh. Magka-camel ka or yung malit na kabayo, ang tawag asno or donkey, or maglalakad ka. So, hindi ka pwede magreklamo. So, dyan sa picture na yan, sa balon na yan, yun yung pinaka sobrang pagod na pagod siya, sobrang patang-pata yung katawan niya. Pero dito sa balon na yan, natagpuan niya ang biyaya ng Diyos. Sa katauhan ng mga anak na babae ni Jethro. So nakita po natin, yan sa balon na yan, nag-iigib din yung mga anak ni Jethro. At dyan niya natagpuan ang biyaya ng Diyos. Siya po ay kinalinga, pinainom, tinulungan, and not to mention daw po, at the end of the story, isa po sa mga anak ni Jethro ang naging asawa niya. Wow! Siguro sa picture na yan, yun ano. Siya kasi yung nag-ano na, yun po ay si Zipporah, anak ni Jethro. Ayan. Though Moses' impulsive violence delayed God's plan, the promise that God gives in His call are irrevocable. Ayaw. Kuya, ayaw. 2 Corinthians 12:9. Mag-appear? Okay. Sabi po dyan, and in the wilderness, Moses learned that God's grace is sufficient for him, for His power is made perfect in His weakness. Hallelujah. Kung mapapansin po natin yung binasa po natin sa 2 Corinthians, yan po ay sinulat na po ni Apostol Paul. Men, pero even sa panahon ni Moses, naranasan niya ang biyaya ng Diyos. So, ganun po ang biyaya ng Lord eh. Yung sulat sa Old Testament at saka sulat sa New Testament, makikita po natin na nagtutugma dahil walang ibang pinapatunguhan o
pinapahatid sa atin, kundi ang biyaya ng Panginoon. Kahit si Moses yung nagre-represent sa kautusan. So, di ba noon, nung hindi pa natin na pag-aaralan, or hindi pa tayo malalim sa pag-aaral sa Diyos, parang, bakit ba, may tanong tayo, bakit ba nauso pa yung si Moises? Tuloy tuloy yung 10 utos. Parang tuloy dumami yung kautusan. So, makikita natin na kahit si Moises yung nagre-represent ng kautusan sa lumang tipan, siya po ay nakaranas ng biyaya ng Panginoon. Tinanggihan po ni Moises yung pansamantalang pabor ng Ehipto. At sumama sa kapwa niya Hebreo para sundin ang tawag sa kanya ng Panginoon. Diba alam po natin yung story na si Moses talagang nagkaroon din ng posisyon doon sa Ehipto. Tinempt siya, di ba doon? May chance siya na maging mas mataas pa. Pero tinanggihan niya ito. Nung malaman siya na hindi pala siya Egyptian at isang Hebreo, umalis siya doon. Sumama siya sa mga kapwa niya Hebreo. Kuya, ayaw ulit. Paki-next na. Hebrew 11:24-25. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh. So, yan po yun, di ba? Yan yung story na tinakbuhan niya. He chose to be mistreated along with the people of God, rather than to enjoy the fleeting pleasure of sin. Next. Kuya, pa tayo nang gumana dito. Ayan. Next na. Ano ba yun? Ayan. He regarded the grace from the sake of Christ as of greater value than the treasure of Egypt, because he was looking ahead to his reward. By faith, he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is able to see the invisible. But Moses saw him who is invisible. So alam po natin, pagka sinabing invisible, hindi po nakikita. That was exactly what faith is all about. Diba alam po natin na Hebrew 11:9, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So faith sees the invisible. And by faith, Moses saw him. Nakikipag-ugnayan lamang po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Nothing more, nothing less. Amen? And without faith, it is impossible to please God. Pag sinabi po natin please God, ang ibig po sabihin nito is to connect with God. To communicate and to relate with God. There is no way we can have relationship with God apart from faith. So, hindi pwede tayo magkakaroon ng ugnayan o hindi tayo po pwede magkaroon ng relasyon sa Panginoon, kundi lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po ba? Si Moises, nakita niya ang biyaya sa kabila ng kanyang kabiguan. Kaya tandaan po natin, ano man ang pinagdadaanan natin o pagdadaanan, hindi po ito yung katapusan. Dahil hanggang naniniwala ka at nananampalataya ka, your next season is coming. Amen? Amen. So, pwede po ba natin i-deklara sabay-sabay? 1, 2, 3. In Christ, my next season is coming. Pwede po ba palakpakan po natin ang malakas ang Panginoon? Hallelujah. Remember, our failure or your failure are not final. Kung nakakaranas man po tayo ng kabiguan ngayon, laging binabanggit ni Pastor, sa season na to, sa pinag-aaralan natin, hindi po ito yung final. Amen? As long as you have the grace of God, alam po natin at nananampalataya tayo na hindi ito yung final ng buhay natin. Wala na po tayong pwedeng idagdag pa as long as you have Jesus. Amen? Wala na pong idadagdag. Kung meron ka ng Jesus sa buhay mo, wala na po tayong dadagdag dahil ang Panginoong Jesus ay sapat na at higit pa sa buhay natin. Amen? The same thing happened with Samson. Yan. So, kilala po natin lahat si Samson, di ba? So, si Samson na malakas, matipuno, di ba? Mahaba ang buhok. So, bata pa lang po tayo sa DDBS. Tinuturo na po yan si Samson. Pinag-aaralan na. So, Judges 16 verse 30, babasa po natin dyan. Samson said, "Let me die with the Philistine."
Then he pushed with all his might, and down came to the temple on the rulers and all the people in it. Thus, he killed many more when he died than while he alive. So si Samson po, ni-raise po siya ng Lord, si Judge Samson, upang palayain ng Israel. So, tinawag ng Panginoon, ng Diyos si Samson, para iligtas ang mga Israelita sa pagkakaalipin sa mga Pilisteo. Pero nabigo po si Samson. Diba? Alam po natin na hindi niya po natupad yung kanyang calling. So, bakit po? Alam niyo ba kung bakit? Kay Delilah. Dahil kay Delilah. Yes po, di ba may laro tayo nung bata tayo na lion, pag lion ka, talo mo si Delilah. Yung Delilah, yung ginaganon-ganon pa yung buhok, di ba? Tapos, pag nag-Samson ka naman, nag-muscle ka, talo naman yung leon. Pero pagka naman, matawa ka ng tawa, Kuya Alvin, nilaalala ka. Oh, di ba? So, yun po yung story. Si Samson, kahit gano'ng kalakas, kaya niyang talunin. Pero kay Delilah, di ba, sa game, natatalo siya. So, yun po yung dahilan kung bakit siya, hindi niya na-fulfill yung calling sa kanya. Pero, di ba, nabasa natin dyan, yan po yung pinakahuling tagpo ni Samson eh. Yung nakita po nating photo. Hindi po doon natapos yung lahat. Samson was given a chance. Binigyan po siya ng pagkakataon. Yung story kasi noon, dapat iligtas niya yung mga Israelita. Pero dahil nahulog siya sa mga kamay ni Delilah, hindi niya na-fulfill. So ngayon, pero binigyan po siya ng isa pang chance ng Lord. Samson find grace. Yan. Grace finds Samson. When grace is given, you can do more. Wow. Pagka ang biyaya na ang pinagkaloob sa'yo, mas marami, mas maganda, mas malaki yung magagawa mo. Tingnan po natin yung story ni Samson. Nabigo siya, pero binigyan siya ng chance. At nang matagpuan niya ang biyaya, mas madami yung nagawa niya. Alam mo sabi dyan? Mas marami pa po yung namatay. Nung napatay ni Samson ng mga Pilisteo, kaysa nung nabubuhay siya, nung itinulak niya yung templo. So ito yung biyaya ng Panginoon. Amen? In our failure, tingnan po natin dito. However grievous or public, grace finds us, reshapes us in humility, and reaffirms the irrevocable calling woven into our life. Wala pong tinatangi o pinipili ang biyaya ng Diyos. Walang tinatanggihan. Sino mang lumalapit ay tumatanggap na masaganang biyaya ng Diyos dahil ito po ay para sa lahat. Amen? So yun po yung gustong mensahe ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos hindi para lang sa mga mayayaman. Ang biyaya ng Diyos hindi para lang sa malalakas. Ang biyaya ng Diyos ay para po sa lahat. Amen? Pakisabi po sa katabi mo, para sa iyo yun. Yun, i-claim po natin. Amen? Yung mga walang kausap, sabi mo sa sarili mo, para sa akin yun. Amen. Okay, number 1 yun, grace finds you in failure. Tanong ko lang, mabilis po ba? Okay lang. Kinakabahan kasi ako kaya gusto ko matapos. Pag kung medyo mabilis, sabi, ano ka lang stop. Babagal. Okay, so yun po yung number 1, grace finds you in failure. Pwede naman po mabilis, maga tayo mauuwi. May na lang akong pagalitan ni Pastor. Number 2, grace meets you in the wilderness. Yan. Kinakatagpo po tayo ng biyaya ng Diyos sa mga ilang ng buhay natin. Meron po tayong lahat wilderness sa buhay natin. Bawat isa sa atin nakakaranas ng ilang or wilderness. Yan. Exodus 3, in burning bush, si Moses po yan na nasa burning bush. In burning bush, Moses heard the voice of God saying, Moses, Moses, Moses. So, hindi lamang po si Moises yung may istorya na tinawag siya ng Diyos. So, sa book of the Bible, marami pong character na tinawag ng Diyos ang tao. So, sa lugar ng Midian Wilderness, tinawag si Moises. It is a reminder na kapag nakakaranas po tayo ng mga tagtuyo o mga tuyo ng buhay, sa panahon or ng dry season ng buhay natin,
it is not our destination. Amen? Remember, it is only temporary. In the driest season of our life, in the driest season of his life, God met Moses. So, dyan po, di ba, sa Midian Desert po yan. Yan yung yung umalis na po siya dun sa Egypt, tumakas na siya. Yan yung mababang tagpo ng buhay ni Moses. Pero dyan sa burning bush, tinawag po siya dyan ng Diyos. Doon nakita po natin na ang Diyos concern sa tao kapag alam niya na nakakaranas siya ng driest season. So what is the lesson we can learn in this story? So makikita po natin na kapag dumadaan po tayo sa dry season, hindi po tayo nag-iisa. Amen? Kinatatag po tayo ng Panginoon. Amen? Yung mga dry season ng iyong buhay, dyan, katatagpuin ka ng Lord. Katulad ni Moises, punong-puno siya ng kabiguan dyan, ng kalungkutan, pero dyan, kinatagpo siya ng Panginoon. Kung may nararamdaman man po tayo ngayon, na sakit or karamdaman, or tinutuyo ng sakit yung ating katawan, titingnan po natin, alam niyo po, ang Panginoon katatagpuin kayo. Nakikita ng Lord kung ano yung pinagdadaanan ng tao. Hindi niya pinipikit yung mata niya, sandali lang, wag muna ikaw. So nakikita ng Lord yung bawat pinagdadaanan natin bawat isa. Sa sakit, katatagpuin ka ng Lord. Kung ang sisidlan natin, yung bulsa natin, bigasan natin, walang laman, ang gusto ko sabihin ngayong umaga, katatagpuin ng Lord ang pangangailangan mo. Amen? Madalas ang tao dyan nagre-reklamo kapag kayong nakaranas ka ng anong karamdaman, kinakapos ka pa. Pero remember yung sinabi mo kanina, lalong ipaparanas ng Diyos ang kanyang masaganang biyaya sa tuwing nakakaranas ka ng ganyan. E ngayong umaga, gusto ko i-emphasize, yun ang lagi kong sasabihin na ang Diyos katatagpuin, ano man yung pangangailangan mo ngayong umaga. Your dry season is not your destination. Because in Christ, your next season is coming. Amen? Naniniwala po ba tayo dyan? Na darating talaga, parating na yung next season ng buhay natin. Amen? Pasabi nga, I believe. I believe. I believe. I believe. Amen? Dahil gusto ko po sabihin na dapat tayo maniwala at magtiwala dahil hindi gagawin ng Diyos yung mga bagay na hindi mo naman kayang panampalatayaan. Diba? Hindi gagawin ng Diyos sa'yo yung mga bagay na hindi mo kayang paniwalaan. Diba? Kung kaya mong paniwalaan na ang Diyos ang bahala sa'yo, ang Diyos gagawin ito para sa'yo. Amen? Isaiah 43. Ayan, 43 verse 19. Pwede po ba tulungan niyo po ako magbasa? Medyo na kayo lalamunan. 1, 2, 3, sabay-sabay po. See, I am doing a new thing. Now spring up. You do not perceive it. I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Amen. So, ito po yung favorite ko sa umagang ito na katagaan. Gusto ko i-share sa inyo. Sabi dyan, there is no such thing that is waste time or wasted time. So, sa biyaya po ng Diyos, wala pong salitang sayang. Ayan. So, napakasarap na marinig yung ganitong salita mula sa salita ng Panginoon. Lahat ng pagdadaanan mo sa buhay ay hindi sayang. Siguro iba sa atin nagtatanong, katulad kahit ba yung mga mapapait, masasakit na pinagdaanan, hindi sayang. Yes. Wala raw pong salitang sayang sa Panginoon. Madalas mahilig tayo sa mga shortcuts, di po ba? Mas madaling pera, madaling yaman, madaling daan, pag nagmamaneho, or madaling pag-asenso. But sometimes, God allow us to pass through this wilderness. Diba? Inaalaw ng Lord na minsan dumanas talaga tayo ng mga ganyan. So, He can reveal Himself to you. Para kasi tayo, kahit kilala na natin ng Lord, sometimes, bumababa din talaga yung faith natin, di ba? Pero kapag nakakaranas tayo ng ganyan, dun ulit tumataas yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Pag pinararanas niya na yung
biyaya niya, di ba? Iwanan po tayo ng lahat. Yun po yung katotohanan. Iwanan tayo ng lahat kapag ka sa panahon na walang-wala ka na, panahon na may karamdaman ka na, panahon na parang hindi ka na nila pakikinabangan. Pero sa umagang ito, gusto kong sabihin na iwanan ka man ng lahat. Pero hindi tayo iwanan ng Panginoon ng pakailanman. Amen? Hallelujah. James 1, 2-4, pakitulong na rin po ulit. 1, 2, 3, sabay-sabay. Consider it pure joy, my brother and sister, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature, complete, and lacking nothing. Amen. So dyan, makikita natin na dine-develop tayo ng Diyos or minamature. Dahil hindi pa po ito tapos, yung takbuhin po natin sa buhay ay hindi pa po tapos. Madalas daw hinihingi natin, Lord, iraos mo naman ako sa panahon na to. So, yun madalas hinihingi natin na, Lord, itawid mo naman ako sa sitwasyon ko na ito. Pero ang katotohanan doon po pala, dapat ang hinihingi natin is biyaya ng kalakasan. Kasi pagka hiniling natin na itawid mo ako dito, parang tapos na agad eh. So, ang hingin po natin is biyaya ng kalakasan. Dahil pag hiningin natin na matapos na yung sitwasyon na yun, ibig sabihin, tapos na yung takbuhin natin. Ang hingin daw po natin is biyaya ng kalakasan dahil minamature tayo along the process sa takbuhin natin sa buhay. At kakayanin natin yon. So, wag po tayong mapapagod at bibitaw sa takbuhin natin. Dahil alam natin na ang Diyos ang nagpapalakas natin. Amen? Madalas gusto natin yung lahat easy. Lahat gusto natin isalba tayo agad ng Diyos para gumaan yung buhay natin. Tama po ba? Pero dapat nga pong hilingin natin is yung biyaya ng katatagan. Biyaya ng kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Alam niyo po, after na maranasan natin yung mga kabiguan, yung takbuhin ng kabiguan, yung dry season natin, alam mo, isa lang po yung sure dito eh. After po niyan, lahat po tayo ay malakas na, mas pinalakas na, pinamature na. Kumbaga pag pinagdaanan mo yung isang pagsubok na lampasan mo, pag dumating po ulit yun, mamaliin na lang po natin yun. Parang nandun yung confident mo na, alam ko na gagawin pagdating sa ganyan. Hindi na ako matitinag pagdating sa ganyang pagsubok. Alam ko naman na ang Diyos ay kasama ko. So parang ganun po yung process. Yung sinasabi na marami tayong takbuhin, hindi tatapusin ng Diyos na, ito tapos na isalba na kita or na itawid na kita. Ang ginagawa ng Panginoon is pinapalakas ka dahil habang nabubuhay ka naman talaga, dadaan ka sa mga rough roads sa mga bako-bako. Pero pagka nadaanan mo na yan, nasusunod hindi ka na mangangamba, hindi na ako mapaplat dyan. Kumbaga yung buhay, hindi na ako susuko dyan. Kayang-kaya ko na yung discarding gagawin dyan. Amen? Amen. In Christ, my next season is coming. So, sabay-sabay po tayo ulit. Gusto-gusto ko kasi na talagang dinideklara natin to. Buong topic ni Pastor, pag sinabing basahin natin. Dahil ako personally, sa bahay ko, pagising ko na umaga, like ko dinideklara yan, Lord, in Christ, my next season is coming. Kahit na wala ako sa church, talagang yung topic na yan kasi personally, kinausap ako ng Panginoon. Personally, talagang tumitimo sa akin na at kine-claim ko na my next season is coming. Sabay-sabay po tayo ulit. In Christ, my next season is coming. Amen? Listen to this. Ang next season ng buhay natin, lagi natin dinideklara yan, di ba? So ano nga ba yung gusto mong next season ng buhay mo? So, paniwalaan po natin na ang next season natin ay yung mas malakas na tayo, mas masigla, mas mayaman, mas pinagpala, pinaburan, amen, dahil kay Kristo. So, wala naman tayong ibang inaasahan talaga, di ba? Kaya nga dinideklara natin yan na yung next season natin ay coming na. Di ba? Kung yung promotion sa trabaho, kung mga nagtatrabaho dito, di ba? Yan yung mga next season natin at panghawakan natin dahil di tayo bibiguin ng Panginoon, katatagpuin niya.
Yung mga dry season or yung mga wilderness natin, ito po yung mga waiting season natin eh. Amen? Kaya nga sabi, hindi, walang nasasayang. Yung mga wilderness yan, yung dry season, problema, kabiguan, hindi yan nasasayang. Kasi ang sabi dyan sa verse, pinatatatag ka po nito. Pinalalakas ka nito. Amen? So, meron po dito mga sample ng mga tao na nakaranas ng biyaya ng Panginoon sa kabila ng kabiguan. Of course, sila din nakaranas ng kabiguan. Pero, nakita po natin sa buhay nila na nung natagpuan sila ng biyaya ng Panginoon at natagpuan nila ang biyaya ng Diyos, nagbago ang lahat. So, kilala po natin yan, si Joseph. Napag-aralan na po natin yan. Si Joseph, nung 17 years old po siya nung ibinenta ng kanyang mga kapatid. So, 30 years old. 30 years old po siya, naging governor. So, 13 years of wilderness ang naranasan ni Joseph. Nabuhay si Joseph ng 110 years. Wow! So, 110 minus 13. Ilan? 97 years. 97 years of blessing. 97 years ng buhay ni Moses. Binless siya ng Panginoon. Yung favor and blessing ng Diyos, naranasan niya. Pero 13 years ng buhay ni Joseph, naranasan niya din yung kabiguan. Diba? Nagtiis siya. So, kamusta naman po tayo? Gano'n ba katagal yung wilderness na nararanasan mo? Diba? Si Joseph, 13 years. Pero after nyan, 17 siya, after 13 years na pagtatago, dahil nagtago siya eh. Papatayin din siya eh. After 13 years, naging governor naman siya. So, doon nakita niya yung biyaya ng Panginoon. So, tayo po kaya, gano'n nakatagal yung natin, wilderness na pinagdadaanan or dry season. So, yan. Kasi madalas tayo, pag hindi natin talaga nakikita yung iba, nagre-reklamo tayo, minsan 2 weeks pa lang yung wilderness or dry season. Lord, ano ba ito? Ba't pinabayaan mo naman kami? Diba? May sakit na nga yung mga anak ko. Wala pa kaming kakainin. So, madalas ganun tayo bilang mga tao ay nagre-reklamo, di ba? Pero yan, nakikita natin 13 years ng wilderness ni Joseph. Pero after niyan, naging governor naman po siya. Next sample is si David. Yan. Si David, same story po yan kay Moses. 17 years old po siya nung pinatay niya si Goliath. Kilala niyo po si Goliath, yung higante. So, lahat noon takot kay Goliath eh. Pero si David, 17 years old pa lang siya, napatay niya na si Goliath. Same story, 17 siya nung nagawa niya yung pagpatay kay Goliath, 13 years, nagtago po siya. Kasi hinahunting po siya nun ni King Saul. Yung hari nung panahon na yan. Kasi natatakot si King Saul dahil napatay niya yung kinatatakutan ng lahat na si David ang maging hari. So 13 years nagtago kasi papapatay eh. Kasi may anak si King Saul, si Jonathan. Dapat noong panahon na yan, kung sino yung nakaupo, dapat automatic yung anak eh. Kaso parang nung panahon na yan, nauso na din kasi na parang sikat ka, tapos malaking achievement, pwedeng mawala dun sa may lahi na yun yung pagiging hari. So, natakot si David, tumakbo siya. Kasi papatayin siya talaga na hari. So, no 30 years old na si David, he became the king of Israel. Wow! So, 13 years nagtago, pagbalik, king na. Diba? Same story din kay Moses. 13 years nagtago, pagbalik, governor na. Diba? Kaya kung may nararanasan kayo, magtago kayo ng 13 years. Mga presidente kayo. Pero lamang po. Okay. Last, yan, si Moses. Ito ito yung pinakamahabang wilderness na naranasan. So si Moses, 40 years old siya nung nasa Egypt. Yung panahon na ikinuwento ko sa inyo na pinatay niya yung taskmaster. So 40 years old siya doon. Tapos nabuhay siya ng 120 years, si Moses. After 40 years, 80 years old na siya noon. Siyempre, malis siya ng Egypt ng 40 years dahil hinahunting dito eh. Papatayin dito ng Pharaoh eh.
No 80 years old na siya, bumalik na siya. Bumalik na siya doon sa Egypt para iligtas. Ito na yung panahon na nahati niya yung dagat. Remember the story? So, ginampanan niya na yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon. And after 40 years, another 40 years, 120, na siya namatay. So, makikita po natin, 80 years ng goodness ng Lord, naranasan ni Moses. 40 years ng wilderness. Pero nanatili po si Moses, di ba? Sa biyaya ng Panginoon. 3 parts ng buhay ni Moises, 40, 40, 40, na naranasan niya ang pabor ng Panginoon at naglingkod para sa Panginoon. Amen? So, hindi ko po alam kung ilang years yung wilderness natin sa buhay. Pwedeng maigsi, pwedeng mahaba, pero wag po tayong matakot. Yan. Dahil po, ang nakakasiguro po tayo, after po ng wilderness na yan, mabubuhay po tayo na mas mahaba. Amen? Masigla, malakas. Diba? Dahil yan po yung promise ng Lord eh, na after wilderness, your next season is coming naman. Para kang nirestore yung lakas mo, mas pinalakas ka pa nga. Amen? Tulad po ng last topic ko, nung September po kasi tumayo din po ako dito eh. So, sabi po doon, hindi lamang po tayo yung pinaburan ng Panginoon eh. Pati po yung mga anak natin, pinaburan, pinagpala. Pati yung mga apo natin, yung apo natin sa tuhod. Generation by generation, dala-dala nila yung masaganang biyaya ng pabor. Biyaya ng Lord at pabor na lumumula sa Panginoon. Amen? Amen. Next. In dry season, listen for God's whisper. Yan. He's revealing Himself to you, helping you understand His plan, shaping your character, and preparing you for His purpose. Kaya hindi po wasted time ang wilderness. Diba? It is a very important part of our life. Lahat po tayo ay dumadaan sa wilderness. Gusto ko lang i-share, since konti lang naman nakakaalam ng story ng buhay ko dito, sa iba, na gusto ko po i-share sa inyo, at the age of 23, nag-asawa na po ako noon eh. Tapos nagbuntis ako agad. Tapos nung pinagpubuntis ko noon, actually ako po ay lumaki na talaga DBBS, nag-aral ako ng Bible school, nag-training ako. Talagang laking church po akong bata, kaya mabait po ako eh. Hindi, yung sabihin, talagang sa church na po talaga ako dahil ang buong angkan po namin ay Christian din po kagaya natin. So ako po, nagpakasal, nag-asawa, syempre, nagbuntis. Tapos nung nagbuntis ako, yung anak ko, is may depresya. Butas po yung puso niya. So to make the story short, talagang na-dry kami financially. Na-dry kami emotionally mag-asawa. Hanggang sa nag-question kami sa Lord dahil pareho kami naglilingkod. Lord, bakit kami? Bakit kami yung nakaranas ng ganito? Eh, wala naman kami. Kumbaga nun, parang nagyayabang ka sa Lord na wala naman kami, hindi naman kami kagaya ng iba na talagang kung ano-ano yung ginawa. Pero kami, Lord, sa church lang kami, bakit kami nakaranas ng ganito? To make the story short po, yung anak namin is namatay. Pero dry na dry po kami financially, emotionally, spiritually, talagang down na down kami na namatay po yung anak ko. And then, 5 years of waiting. 5 years of wilderness ng buhay ko. Alam niyo po yung, tuwing nakakakita ko ng mag-asawang may anak, umiiyak po talaga ako. Naaalala ko yung anak ko, ganun kasakit sa akin yung pangyayari. Pag kami nakikita ko na baby, tapos meron pang magsasabi sa'yo na, mag-anak ka na ulit. Di ba? Yung may mga ganun pang salita. Sundan mo na, parang hindi ka na malungkot. Pero deep inside my heart, parang sinasabi ko na, alam niyo ba talaga kung gaano kasakit? Di ba? Parang, talaga bang, alam niyo ba, comfort ba talaga yung salita na mag-anak ka ulit? Kayong alam mo na yung sabi ng doktor, pag nagpuntis ka ulit, is ganun ulit. So, alam niyo ba yung buong story? Parang ganun yung gusto kong sabihin. Pero syempre, dahil Christian tayo, oo ka lang. Pero deep inside my heart, naiinggit ako talaga sa may mga anak. 5 years talaga tinis ko yun na, kasi parang sa part namin mag-asawa, nakakatakot pong sundan.
Kasi 5 po yung doktor ng anak ko nung panahon na yun. Bukod sa ulo, yung pedya niya, sa puso. Ang daming doktor. Parang nagkaroon ako ng trauma. At 2 months siya nabuhay, pero 1 month nasa ospital kami. 1 month na nasa ospital ka na talagang hindi namin alam kung saan kukunin yung babayad sa ospital. Sobrang hirap. Talagang sa edad ko na yun, sabi ko, Lord, bakit ako? Lagi kong ginaganon, bakit naranasan ko tong ganito? Pero alam niyo po, we keep on believing that the grace is better than all. Kanyo, mag-asawa kami, nag-pray kami, kasama namin si Pastor. We decide, Pastor, yan si Mami Jill, anak, mag-anak ka na. So, we keep on believing na ang biyaya ng Panginoon ay makapangyarihan. Nag-pray kami, talagang, and ito na nga, si Chambi, yan, nag-iisa, kaya siya nag-iisa. So, yun yung story. Naniwala kami sa Panginoon na hindi pa ito yung destination namin. Hindi pa pwedeng wala kaming anak, Lord. Hindi pa pwedeng sa doktor kami maniniwala na pa nagkaanak kami, ganun ulit. Iba ka, Lord eh. Ikaw yung Diyos. Kaya, ayun, salamat sa Panginoon dahil sa buhay namin, isang malaking testimonya at isang pinakamalaking pinasasalamat ko sa Panginoon na naranasan ko maging ina. Naranasan ko ang biyaya ng Panginoon. Masaganang biyaya ng Panginoon. At sa Diyos ko talaga, binabalik yung papuri. Kasi talagang sa estado namin mag-asawa, wala na kami, down na kami. Wala na kaming pag-asa. Ba namang lahat ng doktor sasabihin, tinakot ka na, anak ka, ganun ulit. Pero di ba, kumapit lang tayo sa Panginoon, hindi tayo bibiguin. Amen? Amen. So, malapit na po ako matapos. Pag nag-next to, matatapos ako. Ayan. Okay, number 3. So, basahin ko muna, grace finds you in failure. Grace meets you in the wilderness. And last, grace sends you in a mission. Amen? Bawat isa po sa atin ay may mission. Hindi lamang po si Pastor Ernie o si Mami Jill yung may mission. Hindi po ba sumagi sa isip natin na ba't tayo pinayaman ng Diyos? Si Michelle? Teresa? Sister Grace? Sister? Hindi niyo po ba naisip? Ba't kaya ako pinayaman ng Lord? Diba? You have to find out your mission. Bakit sa lugar kaya na yan dinala tayo ng Panginoon? Diba? Bakit sa trabaho na yan tayo napunta? Bakit yung kurso na yan yung napili natin? Yan yung mga tanong na minsan hindi natin naiisip. Pero katanong-tanong, diba? Natanong din po ba natin na bakit ba siya yung napangasawa ko? Diba? Dami-dami naman naliligaw. Dami naman niligawan. Ba't kaya matawa ka ng tawa ko yan, Alvin. Nandito kasi Kuya Sandy, kailan mag-asawa dito, diba? Natanong nyo ba? O, Ate Grace, ba't kaya si Sandy yun napangasawa ko? Diba? Dami-dami naligaw. May mga matangos sa ilong. Mataas, matangkad, maputi. Pero bakit kaya siya? Diba? Yan yung life verse ng asawa ko, all things work together for good. Romans 8:28. So, tingnan po natin yung verse. After 40 years in the exile and a life-changing encounter at the burning bush, God's unmerited favor commissioned him. So, yan po ay si Moises. Inihanda muna ng Lord si Moises at ibinalik sa Egypt para pakawalan ang mga Israelita. So, inihanda lang pala siya. So, dyan, tingnan natin ito. Now go, for I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. So, yan yung panahon na pinabalik na ng Diyos si Moses sa Ehipto para palayain ang mga Israelita. So, same story kay Jonah. Yan, dami na nating character na nabasa, no? Napag-aralan. Si Jonah ay yung kinain ng malaking dilis. Balyena. O ng isda. Kuya Alvin, natuwa. Na-imagine na kinain ng dilis yung tao. Ikaw naman. Si Jonah yung kinain po ng malaking isda. Bakit? Kasi tinakbuhan niya yung calling sa kanya ng Lord eh. Tinatawag siya ng Diyos. Pero tinakbuhan niya, kaya nagpunta siya naglakbay siya. So, doon siya kinain ng isda. From Nineveh, tumakbo si
Jonah ran from Nineveh, but God's grace pursued him. Grace found him and sent him back to proclaim the word of God and call people to repent. So, tumakbo siya pero wala siya nagawa. Binalik siya ng Lord, binalik siya ng Panginoon. Kaya madalas tingnan po natin kung ano yung tinatakbuhan po pala natin. Madalas doon po rin tayo babagsak. Oo. Opo. Kasi si Moises, tumakbo yan eh. Tumakbo din. Noong una yan, kung mababasa, nagre-reklamo, tinuturo pa nga niya si Aaron, yung kapatid niya. Sabi niya, Moses, dadaling kita, palayain mo Israelita. Nagreklamo po yan si Moses. Sabi niya, ba't ako? Tapos may kapatid siya si Aaron. Kasi umutal-utal daw yan si Moses. Ba't ako hindi ako marunong magsalita? Manginginig lang ako. Mag-opening prayer ka. Ba't ako? Sila na lang. Di ba? Parang ganun, Kuya Alvin. Sabi niya ng Diyos kay Moses, palayain mo mga Israelita. Gagamitin kita. Sabi ni Moses, ba't ako? Ito na lang. Si Aaron, yung kapatid ko. Ganun po talaga yung story na nangyari. Pero alam niyo kung ano pala yung tinatakbuhan natin. Yung po pala talaga yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Ano po tayo? Ano po ba yung calling natin? Tumakbo? Runner. Okay, to preach. Ayan, to sing. To support the church. Diba? So, ano yung calling natin? So, we must know, dapat alam natin, ano ba yung calling sa atin ng Panginoon? God turns our failure into platform for His glory. Weaving our mistake into His redemptive story. What you once ran from, He now commissions you toward. Empowered by His restoring grace, step into your divine calling, assured that He who began His work in you will carry it to completion. Amen? Sabi diyan, step in our divine calling. Dahil ang Diyos na nagpasimula ng magandang bagay sa iyo, ay lulubusin niya hanggang sa matapos. Amen? Dahil ang Panginoon, pag nagpasimula naman siya, nakakasiguro po tayo, natatapusin niya. Hindi po pwedeng, tama na muna, time out. Diyan ka na lang muna, mamahinga ka. Hindi. Kung ano yung sinimula ng Panginoon sa'yo, tatapusin niya to. Kaya kung nakakaranas ka ngayon ng maganda, maniwala ka na maganda pa yan ang paganda. Amen? Amen. So, yan po yung three biblical na nangyari. Three biblical things when grace finds you from the story of Moses. Number 1, grace finds you in failure. Number 2, grace meets you in the wilderness. Number 3, grace sends you in a mission. So, paano naman po natin ito i-apply? So, madali na po, malapit na po ako matapos. Number 1, refuse to let failure define your future. So, hindi ka po aksidente. Parte ka ng malaking plano at layunin ng Panginoon. Amen? Di aksidente na nagkasama-sama po tayo ulit dito sa church na to, sa FGCC. So, kung gusto ko po sabihin, ayan, sila Ate Michelle, magkakasama kami. Inaano ko yan na hindi aksidente na napunta ko ulit. Kung angkan ko po yung iniwan ko po doon sa kabilang church. Yung nanay ko, mga kapatid ko, nandun po sa kabila. At yung buong pong angkan, siguro ilang tita ko nandun. Basta po, buong pamilya, iniwan ko po sila talaga doon. At hindi po aksidente, alam ko po, hindi aksidente, nandito po ako sa church na to napunta. Amen? Hindi aksidente na sa pamilyang yan nabilang ka. Diba? Hindi rin aksidente na sa company na yan na napasok ka. Yan. O sa trabaho na yan ka napasok. O hindi rin aksidente na bakit itong mga tao na ito yung nakasama mo. Yan. Because God has a purpose. Yan yung tandaan natin. Walang aksidente, walang salitang aksidente sa Panginoon. Number 2. Napasa natin. Listen to God's voice in the wilderness of life. Yan. Pag dumadaan po tayo sa mga wilderness ng buhay, makinig po tayo sa tinig ng Diyos. Kakausapin po tayo ng Diyos.
Huwag po puro boses ng mga kaibigan natin o kumare natin na sunsod yung pinakikinggan natin. Di ba? O yung mga kamarites natin. Or wag yung boses ng asawa na nagda-down sa'yo yung pinakikinggan mo. Pakinggan at piliin po natin na mapakinggan yung boses po ng Diyos. Amen? Ang boses ng Lord, He will guide us. He will help us. He will cheer us. Kailanman ang boses ng Panginoon, hindi ka ililigaw o ipapahamak. Pag po ang boses ng Diyos yung pinakinggan natin, He will direct our path. Sa tamang daan po tayo dadali. Hindi po tayo mapapahamak, hindi tayo ililigaw. Amen? And last, pinaiksi ko na po, kasi ito rin naman po yung patutungan. Last, embrace the call of grace and be content. Okay? So, tandaan po natin, tatapos po ako dito sa salita nito. Hindi tayo kailanman sasaya kahit na makuha man po natin lahat ng success sa mundo ito. Amen? Kahit makuha mo yung buong yaman ng mundo, hindi ka sasaya. Kahit makuha mo yung iba't ibang klase ng magagandang sasakyan, makapag-invest ka ng maraming lupa, makuha mo man lahat ng mga gold, mga 24 karat, 10 karat, hindi ka sasaya. Or makolekta mo man lahat ng branded bag, Louis Vuitton, Chanel, or kahit makakain ka sa lahat ng mamahaling restaurant, hindi ka sasaya. So bakit? Kasi alam nyo ang tunay na kasasaya ng tao kapag nagawa mo yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon. Doon lang natin makukuha yung tunay na kasiyahan. So yung mga na-achieve natin dito sa mundo, ma-appreciate mo kapag alam mo na sa Diyos nang galing to. Amen po ba? At wag po tayong matakot. Sa umagang ito, gusto ko lamang pong iwanan yung salita na wag po tayong matakot. God is with us. Kasama po natin ang Panginoon. Sa anuman takbuhin ang buhay natin, kasama po natin ang Diyos. Kung habang tumatakbo tayo, nadapa tayo, bangon, cheer up. Nabangon ka tayo ng Panginoon. Ang Diyos ang magpapalakas sa atin para ituloy natin ang takbo. Amen? Dahil sa Panginoon, wala pong imposible. Amen? Pwede po ba tayong tumayo? Pwede po ba natin sa umagang ito na ideklara na walang imposible sa Panginoon, walang mahirap sa Panginoon. Ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Lord sa buhay natin. Hallelujah. Pwede po ba tayo to worship? Amen. So let us declare na sa Panginoon walang imposible, walang mahirap. Dahil ang nagtitiwala sa Panginoon, na naniniwala sa Panginoon, sila lamang po yung katatagpuin ng Lord. Sa umagang ito, alam ko na bawat isa sa atin, nag-reveal ang Lord sa atin. Bawat isa sa atin, may salita na nagrema ngayong umaga. Kaya ngayong umaga, let us declare na, Lord, wala kami ibang aasahan, wala kami ibang pagtitiwalaan. Ikaw lang dahil walang mahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Amen. Sa ating kanila, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, higit sa na hindi ka nagkulang, Panginoon. Higit sa na hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko, ay hawak mo. Di man
nangangamba sa piling mo. Bawat araw ko lang, bawat araw ko ay hawak mo. Di ba nangangamba sa piling mo? Sabay-sabay natin biglang, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Tunay ng Panginoon na walang mahirap sa'yo. Mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Lord, tunay na walang mahirap sa'yo. Alam mo yung pinagdadaanan ng iyong mga anak. Lord, we declare na walang mahirap sa'yo. Lahat ng bagay ay posible sa'yo, Panginoon. Pagkapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo, Lord. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Let us declare, ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. May isa pa, walang imposible. Walang imposible sa'yo. Tunay na, Lord. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Minsan pa walang mahirap. Walang mahirap sa Panginoon. Mahirap sa'yo. Ang piling ko na walang mahirap sa Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Let us pray, Panginoon. Sa umagang ito, dinideklara namin na walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Tulad ng iyong mga salita na nahayag ngayong umaga, Lord. Kami maniniwala, magtitiwala, Lord, na sasamahan mo kami sa takbuhay ng buhay namin ito, Panginoon. And Lord, pinipili namin na manampalataya sa kaya mong gawin sa buhay namin, Panginoon. Walang sakit, Panginoon, walang karamdaman, kundi po